Hi, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kababayan ngayong pong araw ng Sunday. Alam niyo po, yung nabalitaan po natin na nangyari po dyan sa Quezon City na kung saan yung isang station po na maghahatid po sana ng preso na kung saan aksidente na nawalan ng preno. Alam niyo, ang nakakalungkot dito minsan, hindi natin naiisip na may mga pulis tayo na gumagawa ng mabuti. Minsan, pag may gumawa ng isa sa ibang kapulisan, parang nakalimutan na mas marami pa rin ang gumagawa ng mabubuti. At lahat ay nawawala. At ang tinitignan, yung gawa ng isang kapulisan na nagkamali. Sana isipin natin bilang tao na hindi nakakatulong yung mga sinasabi natin na negatibo o yung mga masasakit na salita sa hanay ng kapulisan. Dahil ang ating kapulisan po, mas marami pong matino. Totoo lang, dahil ako na-experience ko po yan, personal. Hindi po yung may masabi lamang sa social media, pero minsan, yung mga nagkokomento, hindi po iniisip. Tama ba yung mga pinagkasabi? Kalakip ng pagiging nagmamagaling. Alam nyo, mga kaibigan, ang kailangan natin ngayon, pang-uunawa at bilang isang tao na marunong tayong rumespeto din. Dahil, minsan, nakakalungkot din isipin, dahil yung pulis, halos buwis buhay ang ginagawa nila, minsan, nagiging masama pa sa paningin ng iba nating kababayan nang dahil lamang sa gawa ng ibang pulis. Lagi po natin isipin na madalas ko sinasabi, hindi perpekto ang hanay ng kapulisan. Pero, mas marami ang dedicated o totoong nagsiservisyo at handa nilang ialay ang kanilang buhay. Tandaan nyo po, itong nangyari po na aksidente sa Quezon City na kung saan nawalan po ng preno, yun po ay malinaw sa investigasyon. Hindi po ito kagustuhan ng sinuman. Itong pangyayari. Lahat ng ito ay aksidente po. Opo, while traversing po yung Payatas Road, gamit po nila yung Hilux 07 Patrol ng Police Station 15 at meron po silang kasama na 6 na PUPC at 4 na PNP officer. Magkukumit po sila papunta sa BGMP Payatas. Nagkaroon po ng road crash incident dito sa area ng Payatas Road na bumangga po yung patrol vehicle natin. At sa nakakalungkot na sitwasyon, meron pong 5 PUPC na nagbuwis ng buhay at severely injured ang ating mga pulis na kasama dito. Nakuna na po natin ang statement yung mga police officers na kasama dito sa incident at sabi nila while traversing yung Payatas Road nga po ay meron silang narinig na pumutok at nagpagewang-gewang na po yung sasakyan hanggang bumangga dun sa pader. Ito po ay tinitignan natin sa investigation at kanina pong hapon inaresto po natin yung driver ng patrol car at upang kasuhan po natin siya ngayong hanggang bukas po kakasuhan natin. Magsasampa po tayo ng reckless imprudence resulting to multiple homicide at multiple physical injuries at damage to property. Right now, katatapos po natin ng Special Investigation Team meeting at meron na rin pong update dun sa autopsy finding. No? I think later, ibibigay naman namin sa inyo. Ang balita tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng isang police mobile sa Payatas Road ay isang mabigat na pansanin para sa bawat isa sa atin. Isang iglap, 5 buhay ng person
under police custody PURPC ang nawala, habang ang iba pa kabilang ang mga pulis na nagsisilbi sa bayan ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan sa ospital. Sa gitna ng emosyon at ingay ng social media, mahalagang tumigil tayo sandali upang tignan ang sitwasyon ng may mas malalim na pangunawa at malasakit. Ang masakit na katotohanan ng aksidente, walang sinuman ang nagnanais na mangyari ang ganitong trahedya. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang mabilis na pagkawala ng preno ng sasakyan ang naging mitya ng insidente sa desperadong pagtatangka ng driver na pulis na hindi na makadamay pa ng iba pang sibilyan sa mataong kalsada. Binangga na lamang ang sasakyan sa isang pader. Ito ay isang desisyon ginawa sa loob ng ilang segundo sa ilalim ng matinding presyon, bagamat ang kinalabasan ay nakapalulumo. Mahalagang kilalanin na ito ay isang insidente na naganap habang ang mga pulis ay nasa gitna ng pagpapatupad sa kanilang tungkulin. Ang 4 na pulis na sugatan ay hindi lamang mga empleyado ng gobyerno. Sila ay may mga individual na nanganganib ang buhay habang ginagawa ang kanilang trabaho na i-transfer ang mga PUPC para sa formal na commitment. Sila pa rin ay biktima ng hindi inaasahan pagkakataon. Pananagutan at due process. Sa kabila ng katotohanan, ito ay aksidente. Hindi tumatalikod ang Quezon City Police District, QCPD, sa kanilang responsibilidad. Ang mabilis na pagsasailalim sa driver sa alcohol, breath at analyzers test na negatibo at ang agarang pagsasagawa ng inquest proceeding para sa kasong reckless imprudence ay patunay na buhay ang hustisya at due process. Ito ang tunay na mukha ng pananagutan. Ang pag-amin na kahit walang malisyosong intensyon, may mga kahihinatnan ang batas na dapat harapin. Ang commitment ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na siguraduhin may mananagot ay dapat natin ikampante dahil ipinapakita nito na walang kinikilingan ang batas, maging ito man ay kinasasangkutan ng sarili nilang hanay. Huwag magmamadali sa paghuhusga, madaling magturo ng daliri at magbigay ng masasamang komento sa likod ng keyboard. Ngunit sana ay pairalin natin ang ating pagkatao. Ang mga pamilyang naulila ng mga PUPC ay nagdadalamhati at ang mga pamilya ng mga pulis na nasa ospital ay puno ng takot sa mga oras na ito. Hindi puot ang kailangan kung hindi panalangin at suporta. Dapat natin makita ang pagiging mabuti hindi lamang sa mga pulis kundi maging sa mga PUPC. Sila ay mga tao pa rin na may mga mahal sa buhay. Ang tulong na ibinibigay ng Quezon City LGU sa pamamagitan ng funeral at burial assistant ay isang magandang hakbang upang maibsan ang bigat na nararamdaman ng mga pamilya. Ang insidenteng ito ay isang paalala na ang buhay ay hiram lamang at ang panganib ay laging nakaabang sa pagtupad ng tungkulin. Sa halip na maghasik ng negatibong opinyon, ituon natin ang ating atensyon sa pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga namatay at para sa mabilis sa paggaling ng mga sugatan. Magsilbi sana itong aral sa lahat
na maging maingat sa paghusga. Ang pagiging pulis ay isang sakripisyo at sa araw na ayon, ang sakripisyong iyon ay nauuwi sa isang trahedya na walang sinuman ang may gusto. Manatili tayong mapagmatiyag, ngunit puno ng empathy dahil sa dulo ng araw tayong lahat ay tao lamang na nagnanais ng kaligtasan para sa ating kapwa.